pinunta niyo po dito sa DOJ po? Nag-file lang kami ng rejoinder doon sa case na final ni Senator Trillanes doon sa cyber libel. So, yun, nagpasa kami ng rejoinder para sagutin yung batay doon sa kanilang counter affidavit na ginawa. Kahapon sir kasi nag-file ulit ng cyber libel si former Senator Trillanes. Sabi niya kasi, paulit-ulit po yung kasinungalingan. Ano po yung reaction niyo? Ano yan? Hindi ko lang, sa mga Marines, no, siguro pang siyam na kaso na nila yan. Alam mo yung final kahapon, hindi ko alam yung nature, pero di ba ang involved doon, Senator Dante Marcoleta at si Senator Cayetano. Yun ay mismong isang pagdinig doon sa hearing na ginawa ng Blue Ribbon. Kung yun man yung kinaso niya. So sa akin pananaw, parang hindi tama. Dahil dapat malaya natin malaman yung katotohanan, malaya natin malaman kung ano yung mga sinasabi ng mga Marines, at talagang imbestigahan. Ang nangyari, katulad ngayon, nahinto na naman. Dahil nagpalit na naman ang liderato ng Blue Ribbon Committee, wala na naman. Doon sa mga binanggit nila nung nakaraang Blue Ribbon Committee, isang beses lang naman sila naimbitahan. Pagkatapos nun, parang presko na lang yun sa amin eh. Wala tayong nakitang hakbangin ng gobyerno para tingnan talaga yung mga sinasabi nila. May CCTV ba kung totoo yung sinasabi nila sa security log, yung mga bayan na sinasabing pinagdideliveran sa McKinley, sa Tamarin, sa Nara. Wala. Hindi man lang nagkaroon ng verifikasyon ang ating gobyerno para matukoy talaga kung nagsisinungaling o hindi yung mga Marines. Ang gusto nila talaga, manahimik at walang maging kasunod yung mga binabanggit na mga problema at delivery ng pera sa korupsyon. Sir, may ipa-file po yung NBI sa inyo na complaint dahil allegedly involved daw po kayo sa trafficking doon sa nilate na Park sa Pasig. Dinitalye rin po ni NBI Director Matibag, sir, yung shares nyo sa Cliff Point and sa Pax Rivera. Any comment? Yung Pax Rivera, ibang kumpanya pa namin yun. Yung Cliff Point, yun yung kumpanya na may-ari ng establishmento. So, meron kang building, ikaw yung may-ari, may mga lessor ka, o mga lessee, mga nagre-renta ng mga lugar mo. Isa doon, yung KTV, yung Chicago, andun yung 7-Eleven, andun yung ibang opisina, nandun din may mga restaurants doon sa lugar na yun. Maraming opisina. So, itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang na siyang city engineering office. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko makita yung connection kung ano yung sinasabi niya. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang tanga. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Ang tagal na eh. Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? O, ngayon, hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Para yung isang establishment, katulad na sinabi ko, yung example ko, yung Soler, yung Okada, yung Resorts World, meron silang building. Marami silang lessor doon, may mga nagbibentang tindahan, may mga restaurant, may mga KTV. So, ibig sabihin, pagka merong nagbenta ng shabu doon sa mga isang yung kasama ka, alam mo yung mga nangyari? Notwithstanding kung ano yung kaso ng ipa-file nila doon sa mismong establishment, ang pinupunto ko lang, kami lang yung sa establishment. At pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case para hindi kami ay makulong at mapatahimik. Dahil kung titingnan mo yung ginagawa ni Matibag, pinipilit niyang ihinto ang lahat ng investigasyon doon sa korupsyon. Wala siyang naitulong kahit 5. Wala siyang naitulong na kahit anong dugo o pawis para malaman yung korupsyon sa ating bansa. Bagkos, ang ginawa pa niya, pumunta siya ng Senado para siraan yung mga sundalo. Wala siyang ginawa doon eh, kundi to hit the credibility of the 18 soldiers. Diba? Wala siyang ginawa at sinabi kundi sabihin na dishonorable to, may kaso to, may ganito. Eh wala naman kailangan ng patunayan eh, dahil si Saldico mismo, sabi nila ang mastermind ng korupsyon. Eh ito yung mga bata ni Saldico, sila yung nagsasabi na kami ang tao ni Saldico at kami nagdi-deliver ng pera. So anong credibility ang gusto nilang kunin doon sa 18 Marines? Ngayon, ang kailangan sanang gawin is tingnan nila, tama ba yung sinasabi, nagsisinungaling ba? May mga mali ba doon sa mga binabanggit? Eh kaso wala eh. Ang gusto niya, wala, hindi totoo, huwag imbestigahan. Sir, bakit po nagbago yung ownership structure from 93% beneficial ownership papunta po sa indirect control sa pamamagitan po ng Pax Rivera, sabi po ni Atty. Matibag? Hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pati yung engineering plan, hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya. Pero sir, I-file niya yung kaso at harapin namin yan.
Yung ownership na sinasabi niya, anong ibig sabihin nun? Wala nang ibig sabihin yun. Sabi kasi sir ni Director Matibag po, no, yung Pax Rivera, malaki din po yung share niya doon sa Cliff Point. So Anong punto niya doon? Ang allegation niya po is, kontrolado niyo daw po yung buong operation, sir. Anong punto niya doon? So pagka may isang kumpanya, may nag-ari ng isang kumpanya, anong punto niya doon? Ano yung point? Hindi ko maintindihan. Alam mo, yung pagkatanga niya, wag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan. Anong point? Sige, kayo, sa media, anong point doon? Anong point yung Pax Rivera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan. Sir, may binabanggit din na may ano daw kayo, opisina din daw dapat doon. Anong point niya? Admit po yung mga alterations. Anong point niya doon? Kung ang opisina ng ASEC, inilipat sa second floor, lumipat dito sa... Anong point niya doon? Hindi ko maintindihan eh. So ano yung ownership mo na? Anong point niya doon? Sir, comments na lang po tungkol dun sa drug-related activities daw po, allegedly dun sa loob ng establishment. Hindi ko rin alam mga sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Kung ano man yung, kung ano sinasabi na nahuli niya, di, file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan ano yung point niya sa engineering. O paglipat ng kwarto, dito na, para hindi tayo mahirapan na, itong building na to, yung opisina inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago. Anong point doon? Kailangan mo ng building permit, syempre, para matayo itong building na to. Ngayon, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment diyan, binili ng isang korporasyon, o may bumili, ano na ngayon ang naging, ano ngayon ang pinupunto niya? Sir, pag final na po ang complaint, Haharapin ko. At ako naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking, as if isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, iniipit mo. Nakita nyo, very open yung area. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Pero sinasabi ko kay Director Matibag, pwede niyo akong makulong, pwede niyo akong tigilan magsalita, pero ang Pilipino, patuloy na nagagalit, patuloy na humingi ng hustisya, patuloy na sinisigaw na ayusin yung korupsyon. Hindi ako ang problema nila. Ang problema nila ay yung hindi nila pag-address sa problema ng korupsyon sa ating bansa. Dapat may managot. Kaya nga itong June 28, may gagawing rally. Di ba? Yung mga religious leaders natin. Hindi naman kami organizer dyan. Pero nakita nyo, anong hinihingi nila? Dapat managot ang kurakot. At kami, nananawagan din ako, kami sasali, personal bilang Pilipino, nasama din ako doon. At palagay ko marami din nasasama doon dahil marami na talaga ang galit. Sir, sa trafficking, you're saying wala kayong kinalaman at wala kayong liability? Saan? Dun sa trafficking. Sa? Dun sa nahuling parang... Wala. Kasi nga, kami yung may-ari ng building. Di ba? Marami kaming lessor. I think we have about 20 lessors in that building. Hindi man ako yung nagmamanage nun directly. So, yung 20 lessors na yon, kung ano man yung activity nila, hindi mo naman alam. Di ba? Kung biglang kunyari doon sa palang isang opisina doon, may nagbebenta ng droga, hindi naman kami sakop doon. At hindi naman kami involved sa ganun. Yun yung pinipilit niya na italing kaso sa amin. Yun ang pinipilit niya na kaso para patahimikin kami. Partikular ako. Nakasuhan ako at makulong. Sir, just to be clear, once and for all, ano lang po yung papel nyo at pati po yung asawa nyo doon po sa building? Kami nga ang part owner ng building. Kasama kami bilang isang may-ari. At uulitin ko, binanggit ko na rin to. May cabinet secretary ngayon at may senador ngayon na investors din doon. Kaya kung titingnan nila at alam naman niya kung sino yung mga yon, di kasuhan din nila. Kung manggigipit lang naman din sila, di ba? Di gipitin din nila yung makasama nila. Sino, sir? Hindi, proper time. Sir, even daw yung anak po, sa papunin yung anak na corporate secretary, parang madadamay sa kaso. Ano pong masasabi ninyo na several members of your family are also being tagged in this case? Talagang nanggigipit ng gusto ang NBI. Hindi ang NBI as an institution, but an NBI being used as a weapon by Attorney Melvin Matipag. No? May Matibag. Siya talaga nagtutulak niyan. At syempre, ang gusto niya, gipitin yung aking pamilya. Gipitin kami, patahimikin kami. Pero alam mo, yung mga ganyang bagay, ang mundo umiikot yan. At ang Diyos hindi natutulog. Alam niya yung ginagawa niyang panggigipit. Alam niya yung ginagawa niya at pag nagpapagamit siya
bilang pampolitika para manggipit ng mga tao. Napakalinaw ng kaso na yan. No, napakalinaw. Pati yung plunder case namin ni Marcoleta, ganyan din. Walang kakwenta-kwenta pero ang gusto nila patahimikin yung mga tao. Thank you.